sa 1 Kings chapter 18 verses 20 to 39. Kung inyong nakita na po ay sabay-sabay natin itong basahin. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at hihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na'y hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya'y nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya't kailangan gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hinawaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagan ng gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias. At binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. "Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel.
at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang usos nyo. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Amen. Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Si Yahweh ang Diyos. Amen. Ang Panginoon ang Diyos. Amen. Habang binabasa po yung ating talata ay naalala ko, na-imagine ko yung kwento, no? Parang bumabalik sa alaala ko yung Sunday school at yung encounter ni Elijah doon po sa mga propeta ni Baal. Pag-usapan po natin ngayon ang pagpapasimula ng ating bagong serye. May pamagat na Breaking Unholy Altars, no? So, didiscuss po natin ano ba yung mga sinasamba ng mga tao noong unang panahon, mga unholy altar, at ano yung sinasamba ng mga tao sa kasalukuyan. Makikita po natin sa ating pag-aaral na nagbago lang ng rebulto, nagbago lang ng statwa, pero yung Diyos sa likod o yung mga Diyos-Diyusan sa likod ng mga rebulto na yon ay narito pa rin. Yung spirit altar na yon at paano natin ibabalik yung tamang pagsamba, yung tamang pamumuhay at tunay na paglilingkod sa atin pong buhay na Diyos. Gaya ng nangyari ng panahon ni Elijah, ni Elias. Bawat henerasyon ay may kanya-kanyang Diyos. Every generation has its own God. Hindi lang yung mga nasa templo noon, pero yung mga altar hindi na tinatayo ngayon sa building. Ang mga altar ngayon ay nasa puso na ng tao. Amen? Kaya very appropriate yung ating lineup. Di ko alam, di kami nag-uusap ni Ate Joraine. But it's a matter of the heart. It's the heart of the matter. Okay? Yung mga altar na itinatayo po sa puso ng tao. In ancient times, people built altars of stone. Today, we build altars of schedule. Before, marami silang statues. Ngayon, very particular tayo sa status. Okay? Before it was statues, today it is status. Diba? Ang tanong, sino talaga yung nakaupo doon sa trono? Sino ba talaga yung nandun sa altar? Because every altar reveals a throne, and every throne exposes a God. Amen? Ulitin ko uli. Every altar reveals a throne, and every throne exposes a God. Ang tanong, sino ang nakaupo dun sa trono na yon? Sino yung Diyos? Yun ba ay tunay na Diyos o yun ba ay Diyos-Diyusan? Idols. By the way, the Hebrew word for idol is gibulet. Ang ibig sabihin po ng gibulet ay dumi. Or, excuse for the word, ebak. Okay? So yun ang tawag nila sa mga idols. But the challenge, the question is, sino ang nakaupo sa trono?
ng puso mo. So nakita po natin sa 1 Kings chapter 18, napakaganda ng pagkakabasa kanina. Yung pong showdown sa Mount Carmel. Amen. Between the prophet Elijah, between the servant of the Most High God, the true God, and the 400 prophets of Baal at saka ni Ashtoreth na later on ay pag-uusapan din natin. Tumayo po si Elijah sa harapan ng mga tao at ang sabi niya sa mga tao, "How long will you waver between two opinions? Kung si Yahweh ang Diyos, maglingkod kayo sa Kanya. Kung si Baal naman, maglingkod kayo sa Kanya. Pero mamili kayo ng isa. Sino ang inyong paglilingkuran?" Ano po yung response ng mga tao? Sila po ay nanahimik, sabi sa ating verse, sa verse 21. The people were silent. The people said nothing. Hindi sila makapamili. So nag-propose si Elijah ng isang test. The one who answers by fire is the true God. Amen? Kung sino yung sasagot sa pamamagitan ng apoy, ay siya ang tunay na Diyos. So Elijah stood before a nation that was torn between worshiping Yahweh, worshiping God, and worshiping an idol. In this case, si Baal. Familiar po ba? May mga tao po, ang tawag natin ay dalawa ang puso. Meron pong kanta na sumikat some years back, "Sana dalawa ang puso ko." No? Ganun din po tayo. Anong tawag doon? Pusong salawahan. Kung pwedeng parehas nating mahalin, parehas nating ibigin, parehas nating paglingkuran. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Diyos. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sa panahon ngayon, marami pong tao, pinaghahalo po nila yung pananampalataya at saka po yung compromise. Many are living with compromise. We want the blessing of God, but not always the lordship of Christ. Gusto natin ang pagpapala ng Diyos. Ayaw natin ang pagpapasakop sa Panginoong Jesus. Pwede po ba yun? Ang pinagmumulan ng pagpapala ay ang pagpapasakop. Amen? We want the lordship. We must want it. We must accept it. We must receive it. Yung pong lordship ni Jesus sa buhay natin, mga kapatid, in order for the blessings of God to flow sa ating pong mga buhay. Amen. So ito po ang nangyari, mga kapatid. Si Baal, who is a prominent deity, ni-research ko po, a prominent deity in ancient Middle Eastern mythology, particularly with the Canaanite culture, yung kultura po ng ancient Israel. Ang tawag sa lugar nila ay Canaan. At ang isa sa pinakamataas sa kanila pong hierarchy, sa kanilang pantheon, ay ito pong si Baal. Okay? Si Baal ay tinawag pong Diyos ng ulan. Ironically, hindi umulan sa loob ng 3 taon. Di ba? This miracle of having a drought for 3 years is an affront to the idol Baal. Kasi si Baal, ang tawag sa kanila, Diyos ng ulan, Diyos ng kasaganaan, Diyos ng bagyo, diba? God of bounty and fertility. Okay? He is usually represented as a powerful warrior. Lagi siyang may dalang espada or itak. Yan po by the way, ang larawan o estatwa ni Baal. Nung unang panahon, si Baal po ay nakatayo sa templong yari sa bato. Pero ngayon si Baal, wala na siyang templo, hindi na siya bato, pero nagtatago pa. Nandiyan pa rin. Amen? Saan po nagtatago si Baal? Baal hides in our habits, in our ambitions, and in our desires. Si Baal nandiyan na sa cellphone ngayon. Hello? Hindi na natin siya sinasamba sa templo niya.
Hindi na natin siya ginagawa ng statwa, ng rebulto. Pero si Baal pwedeng nandito sa cellphone natin. Bakit? Si Baal ay nangangako po ng kapangyarihan, nangangako siya ng kasaganaan. But behind every promise is a bondage. All those promises comes with bondage. Diba? Yung ang haba-haba ng pinirmahan mong kontrata, tapos ang liit-liit doon sa ilalim. Oh, ikaw ay alipin na simula sa araw na ito. Di ba? Yung contract, may mga fine print ang tawag natin. Yung po mga kapatid, pag hindi si Kristo ang Lord, it's bondage. Ang tanging lordship po na walang kasamang bondage ay yung lordship ni Jesus Christ. But every other bondage is oppression. And ganun din po kay Baal. Sa ating panahon, fast forward tayo, wala na ngang mga estatwa, pero nandyan pa rin si Baal, yung kanyang espiritu. Hindi na siya humihingi ng insenso. Ang hinihingi na po ni Baal, yung attention mo, yung devotion mo, yung compromise mo. Hindi na siya nasa templo, nasa cellphone na siya. Nasa timeline mo na, nasa kalendaryo mo na, nasa schedule mo na, nasa opisina. Si Baal. At hindi ako magugulat, baka minsan nandito pa sa church, baka nagsisimba, baka katabi mo. Si Baal. Sino ba si Baal? Ano ba si Baal sa panahon natin ngayon? Again, Baal is built on habits, ambitions, and desires. Ito po yung altar ni Baal sa panahon natin ngayon. Hindi mo na kailangan pumunta sa Canaan or sa Israel. Kahit dito, palihim mong sinasamba si Baal. Sino pa si Baal? Paano ba natin siya sinasamba ngayon? Let's be honest. We live in a culture obsessed with self, success, and power. Yan po ang tatlong sinasamba ng mga tao ngayon. And those three, or these three, yan po ang modern Baal worship. It is the worship of, sino yung sinasamba? Sarili. Kaya nga usong-uso ngayon yung selfie. Selfie. Diba? Usong-uso ngayon yung mga lahat na lang binibidyo. Diba? Eto, niluluto kaya. Si Kuya Didi ko yung Kuya Jay. Diba? Yung mga tao ngayon, they are obsessed with self. Diba? Sa TikTok. Diba? Sa kung ano-ano pang mga iba't ibang mga applications. Success! And of course, yung pong kapangyarihan or power. Okay? So, isa-isahin po natin to. Ready na po ba kayo mga kapatid? Amen. So, pag-usapan natin to. Although, ironically, today is Stewardship Month sa ating church. Pero maganda po na ugatin natin talaga. Kasi ang ugat talaga nito is yung puso natin, yung pagsamba natin. And everyone starts with that sa puso natin. Okay? So, the worship of self. Our culture says, follow your heart. Sabi nga nung sex bomb dancer, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Follow your heart. Sundin mo ang nasa puso mo. Pero delikado yun eh. Kasi ang sabi ng Biblia, ang ating puso ay deceitful. Say it with me, deceitful. Mapanlin lang. Akala mo tama pa, pero mali na pala. Akala mo okay siya, pero hindi pala. Akala mo mahal ka niya, pero hindi pala. Ang puso ay mapanlin lang. It is deceitful. It can lead us astray. Follow your heart. Follow your dreams. Do it your own way.
Di ba? Sabi pa ng isa, born this way. Di ba? I was born this way. No. You have to follow your heart. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo. Di ba? Pero ang sabi ni Jesus, iba yung sabi ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23. Ano sabi ni Jesus? Deny yourself. Sabi mo sa katabi mo, deny yourself. Amen? We've replaced repentance with self-expression. Ganito ako eh. Ito ako eh. Diba? Tanggapin nila ako. Ito ako. Diba? We've replaced holiness with self-help. Basta okay ako, basta wala akong tinatapakan, wala akong inaargabyado. Yun ang ano nila eh. Wala akong inaargabyado. Ginagawa ko ito sa sarili ko lang. Diba? Yun ang mantra ng mga tao sa mundo. But you know what? When I becomes the center, God gets pushed to the side. Yung trono, sino nakaupo? Sarili. Diyan ka muna sa tabi, Lord. Ironically, yung pong aklat ng Revelation, si Lord nasa labas. Kumakatok. Siya yung may-ari ng bahay, siya yung nasa labas. Siya yung kumakatok. Because when I becomes the center, Jesus, God gets pushed to the side. Kapag sarili ang nasa altar, wala ng space si Lord. Sa puso mo, isa lang ang upuan. Hindi dalawa. Isa lang ang pwedeng makaupo. Hindi pwedeng magkalong. Isa lang ang pwedeng makaupo. At kapag sarili ang nasa upuan, wala ng space si Lord. And that's why many people feel empty even while living their truth. Magugulat ka, sikat na tao, biglang nagpapakamatay. Nasa kanya na ang lahat, biglang sasabihin, depressed ako. Bakit? Ito yun. You feel empty because yung inilagay mo doon, hindi niya kayang i-occupy yung trono. Basyo pa rin. Ang laki-laki ng trono. Langgam lang ang nakaupo. That's emptiness. Isa sa hinahangaan kong author, si Daniel Kahneman. Ang libro niya ay Think Slow, Think Fast. Ang ganda. Isang maganda libro. Kaya ang talinong tao. Talinong tao. Pero nabawasan yung paghanga ko sa kanya nung nabasa ko yung namatay na siya, by the way. Yung dahilan ng kanyang pagkamatay is suicide. Suicide. By the way, he's 90 years old by that time. Pero konting panahon na lang, hindi pa siya nakapaghintay. Okay. Ano po ang punto ko? Pwede marami kang alam. Truth without the truth, capital T, still leads to deception. Sino ba yung capital T na truth? Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, capital L. Amen? Politiko ulit. Truth, small t, without the truth, capital T, still leads to deception. You may know everything. You may know many, many things. But without Jesus, that's nothing. Pwede ka pa rin mailigaw ng truth na yan. Great thinkers, philosophers, they know the truth, small t, but they don't know the truth, Jesus. And that led them to being deceived. Amen? Pag wala si Jesus sa'yo, you are empty. Amen? Ulitin ko ulit. Pag wala si Jesus, we are still
empty. Isang matalinong tao, Blaise Pascal, one of the greatest thinkers of all time, ang sabi niya, there is a vacuum in man's heart that only God can fill. Na-born again itong si Blaise Pascal. Namatay siyang isang mananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Despite his enlightenment, despite his intellect, his great intellect, he discovered the most wonderful truth. And that is Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Truth, small t, without the truth, capital T, the Lord Jesus, still leads to deception. Only Jesus can lead us into true wisdom, into life. Hallelujah. Hallelujah. Yung sarili, hindi siya pwedeng sambahin. Di ba? Marami mga tao, kunwari sumasamba sila sa kung sino-sino, pero ultimately, it is a worship of self. You make the creature an object of worship. That's idolatry. And one of the highest form of idolatry is the worship of self. Ano pa po mga kapatid? Si Baal, paano natin siya ma-identify? It's not only the worship of self, but it is also the worship of success. Amen. Sino ba ayaw ng success? Lahat naman tayo gusto maging successful. Pero merong paraan ang Panginoon. May paraan ang mga Diyos-Diyusan. By the way, sa likod po ng mga Diyos-Diyusan ay mga demonyo. Okay? Behind every idol is a demon. In fact, by the time ng New Testament, tinawag po si Baal na si Baal Zebub, the Lord of the Flies, na pinaganda, ginawang Beelzebub, the Lord of the Demons. So every idol, the power behind every idol is a demonic spirit, a demonic power. Kaya ang lakas ng kapit eh. Alam mo yun? So isa po sa sinasamba ng mga tao ngayon, ironically, hindi nila alam, unwittingly, sinasamba din nila si Baal, is the worship of success. It is the prosperity without purpose. Tanong, gusto ba ni Lord masagana tayo? Of course. Gusto ba ni Lord matagumpay tayo? Absolutely. Pero hindi sa paraan natin. Sa paraan niya. Yung mga tao mahilig sa shortcut. Alam niyo yun? Yung mga tao gusto nila ng one click, one stop, one switch. I-on mo, i-off mo. Kung gusto mo, automatic, instant. Kaya ito po yung ino-offer ni Baal. Parang si Lucifer, parang si Satanas. Lumuhod ka sa akin. Lahat ng nakikita mo. Ano sabi ng demonyo? Ano sabi ng diablo? Ibibigay ko sa'yo. Oh, kaboses. Pwede na ako sa senakulo. Di ba? Sabi ng diablo, ibibigay ko sa'yo. Eto, wala kang ibang gagawin kundi lumuhod lang sa akin. Alam ng diablo na kung ano yung kailangan pagdaanan ng Panginoong Hesus para ang lahat ay maging bahagi ng kaharian. I offer you an easier way, a simpler way, a shortcut. Who wants na mahirapan siya? Di ba? It's human nature na gusto natin ng madali. Gusto natin ng mabilis. Gusto natin ng hindi naghihintay. Human nature says that we need shortcuts. And idols present shortcuts. No?
Di ba? Lumuhod ka lang, sambahin mo lang. Kaya, pagpapalain ka. Di ba? But, eto nga po mga kapatid, sometimes, yung mga taga-mundo, okay na yun eh. Naintindihan ko na yun eh. Bakit ganun sila? Deceive nga eh. Pero minsan tayong mga mananampalataya, unwittingly, unknowingly, we are bowing to the altar of Baal by worshiping success. And that's scary. That's scary. Hello? Nakakatakot yun. We can be busy for God, but not intimate with God. Lalo kami mga pastor, ang dami naming ginagawa. Ang dami naming appointments. Ang daming mga ministry. Pero pag hindi po kami naging maingat, we can be busy for God, but not intimate with Him. Mahalaga ang pagdalo tuwing linggo. Totoo yun. Pero, nasa puso mo ba talaga yung ginagawa mo? Mahalaga din yun. At yun ang pinakamahalaga. Yung intimacy with God. We chase results without relationship. We trust the market more than the master. We measure success by applause, not by anointing. Marami ba ang natuwa? Marami bang pumalakpak? Yun ang sukatan natin ng tagumpay. Gusto natin ng limelight. Yan, tingnan niyo yan. Limelight. Gusto natin na sa atin nakatutok yung mga, tawag dito? Mga spotlight. Na we want to be at the center. We want the applause, but not the anointing. Hallelujah! In our world today, success means more likes, more money, more recognition. We want to become, virus ba o viral? We want to become viral. Di ba? Gusto natin maraming mga followers sa ating mga accounts, sa ating Instagram. Okay? Gusto natin maraming sumusubaybay sa ating pong mga blogs. No? Gusto nating maging influencer. Influencer ba? Or influencer. Yung iba ka-influencer, nagiging influencer. Kasi kung gusto kong maging viral, nagiging virus. Okay? This is success. More likes, more money, more recognition. Pero sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus, well done, good and successful servant. Ha? Di ba sabi ni Jesus, well done, good and successful servant? Ang sabi ni Jesus, basahin natin. 1, 2, ready, go. Well done, good and faithful servant. So yun pala. Yung pala, hindi pala success ang sukatan ni Lord. Although, alam niyo po, pag faithful ka, kasunod na nun yung success eh. Totoo yun eh. Promotion comes to the faithful. Success comes to the faithful. Pero kahit wala pong bumalik sa iyo dito sa mundo, but faithfulness pays. Amen? Faithfulness is the essence of success. Amen? Pinapalakpakan ka ng tao, pero sa buhay mo, hindi ka tapat eh. You are a failure in God's eyes. In God's sight, you are a failure. Why? Because you are not faithful. Diba? Pwede mong dayain ng maraming tao, pero never mong madadaya si Lord. Wala tayong maitatago. Lahat ay lantad sa harap ng Panginoon. And God values faithfulness. Amen po. Amen po mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, be faithful. Yan. Sa asawa mo, be faithful. Sa trabaho mo, be faithful. Sa paglilingkod mo kay Lord, be faithful. Why? Because success without surrender is just self-promotion in disguise.
Okay? Ang lalim niyan mga kapatid. Tagumpay ng walang pagsuko ay sarili pa rin. It's self-promotion. Pero kung merong pagsuko at merong tagumpay, napakasarap nun. Amen? Success without surrender is just self-promotion in disguise. Let it sink in. Amen? Sa inyong puso ngayon, sa inyong spirit. Amen? Are you pursuing success without surrender? Many people are pursuing success without surrender. Pero ito po ang pinakamaganda. Success with surrender. Yun ang pinakamaganda. Tanong, from the world's point of view, is Jesus a success? It's not. Pinako sa krus eh. Di ba? Sabi nga nung isang Roman writer, bakit itong mga Kristiyanong ito, sinasamba nila yung isang kriminal na ipinako sa krus? Di ba? From a worldly point of view, it's a failure. But from God's point of view, it is the most successful. Amen? Why? Because Jesus was the most faithful of all. Amen? Do you want to have success? Be faithful. Success comes with surrender. Sa mundo, success, victory at all costs. Winning at all costs. Kahit na mandaya ka, di ba? Basta manalo, yun ang pinakamahalaga. Kahit na mali ang paraan, ang mahalaga, manalo ka. Sabi nga ni Machiavelli, no? Isa sa paborito kong author, by the way. The end justifies the means. Maganda naman yung layunin. Kahit mali yung paraan, okay na rin yun, sabi ni Machiavelli. Pero sabi ni Jesus, true success comes with surrender. Sabi ni Machiavelli, win at all costs. Diba? Dapat yung rationality, dapat practical ka. Di ba? Yung mga tao gano'n, dapat practical ka. Mabubusog ka ba ng iyong prinsipyo? Hello? Papakainin ka ba ng iyong konsyensya? Pero napakahirap naman po ipakain sa mga anak mo yung nakaw. Totoo po mga kapatid, di ba? Pag meron pong isang hold-upper na nahuli, ano po sasabihin ng hold-upper? Kaya po ako nagnakaw ng hold-up pambili ng pagkain ng aking mga anak sa aking pamilya. It's the worship of success. Pero yung mga magnanakaw, lalo sa gobyerno, kailan kaya sila titigil? Kailan kaya sila masisiyahan? Parang wala silang kasiyahan. Ano po, mga kapatid? Why? Because they are worshiping self, they are worshiping success, at yung pangatlo, they are worshiping power. In other words, yung mga magnanakaw na yun sa gobyerno, mga disipulo ni Baal. Hello? Mga Baal worshiper. Tumatawag lang kunwari kay Papa Jesus. Jesus ginawa pang Papa, no? Tumatawag lang sila kay Papa Jesus, pero actually, they are worshiping Baal. Okay, so yung pangatlo po. Ano kayo number 1? Worship of self. Number 2, worship of success. Then thirdly, it's the worship of power. Werpa. Ito na yung delikado. Gusto natin ng control. It's control over consecration. And by the way, kagaya na sinabi ko, Baal is the god of power. No? Yun ang kanilang, gusto nila ng power kaya sumasamba sila kay Baal. Ito yung delikado. Kasi minsan, kahit sa ministry, we start using manipulation instead of intercession. We want control, not consecration. We want power, not purity. At sabi po, power without purity always leads to destruction. For example, yung tubig.
Pag nasa ilog yan, hindi siya tumatawid doon sa kanyang, ang tawag doon, pampang. Okay yung ilog, tama po? Nakakapangisda ka, nakakapunta ka sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng ilog na yan. Pero kung yung ilog lumampas na doon sa kanyang pampang at pumunta na sa bahay mo, hindi tayo matutuwa doon sa ilog. Nakuha niyo pa mga kapatid? Bahana ang tawag doon. Right? It's power without purity. Ha? Yung kuryente, okay yan. Napapatakbo, napapagana yung ating mga appliances. Dahil sa kuryente, meron tayo electric fan, may sound system tayo, may ilaw tayo, meron tayong online ministry dahil sa kuryente. Pero kung yung kuryente ay dumating sa iyo sa pamamagitan ng kidlat, gusto nyo ba yon? Ayaw nyo? Bakit? Kuryente din yun. Voltahing kuryente. Why? Because power without purity leads to destruction. Diba? Sabi nga, power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Pag hindi na-temper yung power with purity, sa halip na makabuti, nakakasama. People will act violently. People will do unthinkable, unimaginable things. They will act with impunity. Kasi sa tingin nila, wala silang accountability. Wala silang pananagutan. Wala silang responsibility. So you know what? Pag yung power nasa tamang kamay, magiging pagpapala sa atin. Amen? I-share ko lang. Na-share ko ba sa inyo last week yung sa Batang Pinoy sa Jensen? Sikat na sikat doon yung mga delegates ng Pasig City. Bakit? Yung isang pinakamahal na hotel sa Jensen, sila lang yung nag-occupy. Doon tumira lahat ng delegates nila. Samantalang yung ibang mga delegates sa ibang LGU, kagaya ng Malolos, sa mga classroom lang ng DepEd tumira yung mga delegates. Mayor. Bakit? Yung Batang Pinoy ay ginaganap ngayon sa Gerald Santos. Nakasabay ko sila. Palaro yon ng mga estudyante, pero LGU ang nag-i-sponsor. Bakit yung Pasig? Yun ang usapan. Yun ang usapan doon. Bakit yung Pasig mamahaling hotel? Bakit yung mga ibang mga city sa classroom lang ng DepEd nakastay? Ang sagot, power with purity. Amen? Power with purity. Amen? Power with purity. Nagiging blessing. That's power with purity. Si Jesus. Jesus is the highest example. Laging si Jesus lagi yung highest example, di ba? He is the highest example of power with purity. Though, sabi ng Philippians chapter 2, being in the nature God, no? He did not consider equality with God something to grasp, something to snatch. Sabi niya, he became but a servant, the lowest. He emptied himself, ang sabi ng Bible. Kaya ano nangyari? Because of that, because of his emptying, ano nangyari? We receive grace. We receive forgiveness of sin. We are cleansed from all our iniquities. Hallelujah. We are saved. We receive eternal life through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Parang hindi kayo masaya. Parang ako lang masaya. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. That's power. Pwedeng, any moment, pwedeng sabihin ni Lord, lahat na nagpapako sa akin, mabura kayo, parang si Thanos. Isipin lang ng Panginoon, lahat ng nandun, mawawala.
And yet, He endured the pain. He endured the suffering. He endured being separated from the Father. Why? Because of His love for us. So instead of resulting to destruction, it results to salvation. Amen? To life, to blessings. Ganun po ang power with purity. We want power, pero ang tanong, do you want it with purity or without purity? Because power without purity will always result to destruction. Tingnan niyo po yung mga ancient civilizations. Diba? Babylon, Persia, Greek, Rome, and the list goes on and on. Power without purity leads to destruction. The kingdom of God is still here. Amen. Hallelujah. Why? Because it's power with purity. Ito pa isa. Whether in politics, whether in business, even in social media. Amen. The obsession with influence, followers, views, likes, which results to monetization. Pag-aaralan din natin si Manny. By the way, hindi si Manny Pacquiao, si Manny. Ang tawag sa kanya sa Bible ay hindi money, si Mammon. Sabi nyo nga, Mammon. Masarap yun, di ba? Mammon. Pag-uusapan natin yan, siguro sometime. Gusto ko lang i-whet yung inyong appetite. Hello? No? So ito pa, manifesting or manifestation. Ito recent to yung manifest. What is manifestation? Ito po ang sabi ng aking research. It is the belief that speaking or claiming something in faith will make it physically appear or happen. So, sa madaling salita, just claim it and receive it. Parang ganon. I claim this. Meron akong bagong kotse. Ganon. I claim meron akong bagong sapatos, Nike. Bagong cellphone. I claim it. Exciting, hindi ba? Gusto natin ng ganun eh. Why? It appears to the human nature. Pero tanong, biblical ba? The error of manifestation or manifesting is treating our words as a magical formula to force God's promises to happen instead of trusting His timing and His will. In other words, we are making God like a genie in a bottle. Okay? Ito yung unang kahilingan. Di ba? Ikalawang kahilingan. Then ikatlong kahilingan. Di ba? Manifestation without surrender is modern witchcraft. It's Baal worship in disguise. It sounds spiritual, but it removes the cross. Di ba? So manifestation without surrender, sabi nga natin, removes the cross. Faith that truly pleases God is trusting and obeying Him according to His word. Be it unto me according to your word. According to your promise. Diba? I can stand secure or I will stand secure. Amen? Hindi sa pamamagitan ng sinabi mo, kundi ano ba yung pangako ng Panginoon? Po niyo po mga kapatid, those are two totally different things. It's not telling God what to do. It's aligning yourself to what God is doing. Those are two different things. Diba? Hindi mo uutusan si Lord na, Lord, itong gawin mo, Lord, itong gawin mo, ito, Lord. Tinawag mo pa siyang Lord, uutusan mo lang. Nakuha niyo mga kapatid. Huwag mo siyang tawaging Lord kung uutusan mo lang din siya. Kasi pag tinawag mo siyang Lord, ibig sabihin, Lord, handa po akong sumunod. Ano yung sinasabi mo?
And si Lord, ito nakita ko, natuklasan ko to. I hope natuklasan nyo rin. Napakabuti niyang Panginoon. Hindi siya katulad ni Baal, na kunwari, bibigay sa iyo lahat, pero basyo, pero alipin ka niya. Pero si Lord, pag siya ang ginawa mong Panginoon ng iyong buhay, at may pagsuko, alam mo, hindi ka talo. Walang katalo-talo. Walang kalugi-lugi. Amen? Walang katapon-tapon. Hallelujah. Balik ka dun. It's Lordship. Amen. Manifestation without surrender removes the Lordship of Jesus. It sounds Christian. It sounds churchy. It sounds biblical. But it's not. Be it unto me according to your word, according to your promises. I will stand secure. Hallelujah. So anong solusyon? Balikan po natin si Elijah sa bundok ng Carmel. 1 Kings chapter 18, yung binasa natin ngayon. Ang Israel, nahahati sila ngayon. Meron silang dalawang pagpipilian. Ang sabi ni Elijah, mamili kayo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, mamili kayo. Mamili ka. Mamili ka kung sino ang iyong paglilingkuran, kung sino ang iyong mamahalin. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Diba? Gusto mo ba yung boyfriend mo, dalawa kayong girlfriend niya? Gusto mo ba yung asawa mo, dalawa kayo? Hindi. Gusto mo isa lang. Exclusive. Diba? Ganon din ang sabi ni Elijah. How long will you waver between two opinions? Hanggang kailan kayo maalalagay sa alangan kasi hindi kayo makapamili? Masyado kayong salawahan. Sabi po ni Elijah, kung si Baal ang Diyos, sige, paglingkuran niyo siya. Pero kung si Yahweh ang Diyos, maglingkod kayo sa Kanya. Yan ang sabi po ni Prophet Elijah. Alam mo, it's not just a question for Israel. Ito nakita ko. It is also a personal question to every one of us. Amen? It is a personal question para sa ating lahat ngayon. And every heart faces its Mount Carmel moment. Ano ba pipiliin mo? Sino ba pipiliin mo? Compromise, conviction. Si Baal o si Yahweh? Diba? Self, success, power, o si Jesus? Diba? So, sino? Kaninong altar yung bubuuin, kaninong altar yung gigibain? Altar ba ni Yahweh, ang tunay na Diyos, o altar ni Baal? Aling altar yung magsusunugan mo, pag-aalayan mo? Yun po ang tanong sa atin ngayon. And you know what? Sabi po ng Bible, si Elijah, although he is one against 850, ano ba tawag doon? Dihadong-dihado. Sabi niya, total marami naman kayo, mauna na kayo. Alam ni Elijah na peke ang Diyos nila. Mauna na kayo. So, gano'n na. They proceeded with the motions. Nagsisigaw sila, nagsasasayaw. Ano kaya sayaw nila? No? Budots. Nagbudots yung mga di ba? Yung mga saserdote, yung mga pari ni Baal. Oh, wala pa rin. Cannot be reached. Sabi po ni Prophet Elijah. Baka yung Diyos nyo ay nasa travel? O baka naman nag-CR? Ibang klaseng Diyos yun, nag-CR. Yeah? O baka naman natutulog. Lakasan nyo pa. So nilakasan po nila. Tapos sinugatan pa nila yung kanilang mga katawan.
Kaya nung papatayin sila, madali nang gawin kasi pagod na, sugat na yung katawan, walang kawala. But the point is, walang tumutugon. Kasi wala naman talaga. Awa nyo, kasi Diyos-Diyusan, hindi siya tunay, peke. Japakes, ang Diyos nila. Eto na, tapos na kayo? Tapos na kayo? Sabi po ni, ako naman, pwede. May ganun siguro si Elijah, no? May kasamang ang tawag doon, may kasamang paglibak. Sabi sa binasa natin, nililibak na niya talaga. Okay lang, ako naman. Sige. Sige, pupo na kayo dyan. Sige. Yeah. So, sabi po ng Bible ay muling itinayo ni Elijah yung altar ng Panginoon. Ando na yun Napabayaan lang. Dahil ang mga tao na masyadong nahumaling sa pagsamba kay Baal, yung altar para sa tunay na Diyos, na nando na dapat yun ang lugar kung saan sila sumasamba, pinabayaan nilang wasak. And piece by piece, rock by rock, the prophet Elijah rebuilt the altar of the Lord using 12 stones, symbolizing, hindi G12 ba? Symbolizing the tribes of Israel. He rebuilt. He did not replace. He didn't create a new altar. He just restored what was broken. Ito po maganda mga kapatid. Yung altar ng Panginoon nandyan lang Baka kailangan mo lang ayusin. Hindi mo kailangan palitan. Hindi mo kailangan ng brand new. You need to rebuild. You need to restore. Walang hype, walang lights, walang usok-usok, walang smoke machine. Minsan gusto natin hype Gusto natin talagang gusto natin umattend ng revival, umattend ng mga malaking gawain, ng conference, sa World Trade, sa Cuneta, sa CCF Ortigas. Gusto natin ng gano'n yung malakihang gawain Gusto natin ng concert ng Planet Shakers. Ano pa ba? Mga Hillsongs daw, sabi ng Bisaya Hillsongs. Di ba? Saan ka pupunta? Diyan sa Hillsong. Isang ganun But you know what? You go back to the altar. Amen? It's simply going back to the altar. Rebuild, restore the broken altar. Break the unholy altars. Hallelujah! Hallelujah! Wasakin yung altar ni Baal. Itayong muli ang altar ng Panginoon. Ang altar ni Yahweh. And then God answered. Hallelujah. When the altar was rebuilt, when the altar was restored, God answered by fire. Amen? Hallelujah. God answered by fire. Ito nakita ko. The fire of God doesn't fall on performance. It falls on repentance. Amen? Hindi natin mararanasan yung kapuspusan, hindi dahil sa galing Hindi dahil sa galing. Kundi yung puso mo, suko, nagbabalik loob sa Panginoon. It's repentance first before performance. It's not performance. No, the fire will not fall with performance. The fire does not fall on performance. The fire of God falls on repentance. Gusto mo ng anointing, gusto mo ng revival, pero dati pa rin gawi. Gusto mo pa rin, ikaw pa rin ang nasusunod. Ikaw pa rin ang Panginoon ng iyong buhay. The fire of God will not fall. The fire of God will fall only upon
repentance. Revivals will happen when we repent. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. In other words, if my people will repent, I will hear from heaven and I will heal their land. That's exactly what happened during that time. God answered. Why? Because someone dared to repent before God. Lord, forgive us. Lord, I'm coming back. It's not performance. It's repentance, my friend. The fire of God falls on repentance. Ang tanong, gusto mong bumalik ang apoy ng Diyos sa buhay mo? Yes. Hindi mo kailangan mag-perform. Ano lang kailangan? Mag-repent. Amen? Baka may ibang altar na kasi. Baka may kahati si Lord eh. Baka nga hindi si Lord doon eh. Kaya kailangan mong mag-repent. Amen? Hindi mo kailangan mag-perform. Ang una, para makabalik yung apoy ng Panginoon sa buhay mo, mag-repent. Mag-repent. So, paano po natin tatanggalin yung mga unholy altar na yon and how to rebuild God's altar? Number one, you have to identify the idol. Sino ba yung idol ko? Sino ba yung nandun? Sino ba? Pinasa mo ko ba si Baal? Ito ang tanong. Ano yung hindi ko mabitawan kahit hinihingi ni Lord? Meron ba? Pwedeng boyfriend mo, pwedeng girlfriend mo, hinihingi ni Lord eh, pero hindi mo siya mabitawan kasi love na love mo siya. Pwedeng cellphone mo. Di ba? Hinihingi ni Lord yung cellphone mo. Pero sabi mo, Lord, akin to eh. Ayoko. Di ba? Ano yung hindi mo mabitawan kahit hinihingi ni Lord? That's your idol. You have to identify that. Number two, you have to confess and repent. You know what? Baal doesn't die by denial. Baal dies by confession. Amen? If you would repent, confess. Amen? And repentance is not punishment, it's restoration. My friends, it's not punitive, it's redemptive pag tayo po ay nagre-repent. And then you have to rebuild the altar. You have to rebuild daily devotion. You have to spend time with God. Not for performance, but for His presence. No? Hindi yung intimacy sa Panginoon. Spend time with God, not just for, ito, sa mga pastor. Minsan nagbabasa kami ng Biblia. Ewan ko si Pastor Adrian. Confession to ng mga pastor. Minsan nagbabasa kami ng Biblia para maghanap ng sermon. O yun, patawarin kami ng Panginoon. Madalas tinutuwid kami ng Panginoon doon. Ha? Dapat binabasa namin ang Biblia dahil gusto naming makarinig mula sa Panginoon. Hindi ko ano yung ibibigay ko, kundi ano yung kailangan ko, Panginoon. Ano yung sinasabi mo sa akin. Diba? It's intimacy, not performance. It's God's presence, not performance. Amen? It's spend time with God, not just for sermons, or para may ma-post tayo sa ngayon, sipag ko pa naman mag-post ngayon sa GC. It's not for posting, but for feasting before the Lord. Amen? Hindi yung nagpakain ka na nagpakain, ikaw pala yung gutom na gutom. Nangyari ka sa inyo yan? Nagpakain ka nagpakain, pag ano, yung tiyan mo yung kumakalam. Di ba? Ang bubusog, ang lalaki. Pero ikaw, malnourished. No? Delikado po yun. So, it's build an altar of intimacy before the Lord, not image. It's intimacy, not image. And then, panguli sabi, live counter-culturally. Ito yung mga takeaways natin. Picturean nyo yan, mga kapatid. O request ko si Jen, i-post yan sa ating GC. Ito. Now, live counter-culturally. Ano po ibig sabihin nun? When the world says, promote yourself, anong sasabihin natin? We glorify God. When the world says, control everything, anong sasabihin natin? Trust in the Lord. Pag sinabi ng mundo, my way, anong sasabihin natin? Jesus is the way.
It's God's way. Amen? Pag sinabi ng mundo, you compromise, anong sasabihin natin? We live by convictions. Pag sinabi ng mundo, ano ka lang, makisama ka, anong sasabihin natin? Hindi pwede. I have my faith in Jesus. Pag sinabi ng mundo, okay lang na, maraming mga tinatawagan para safe, para sure. Sa atin, isa lang. There is only one way. There is one truth. There is only one hope. And that is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In conclusion, the altars we build determine the atmosphere we live in. Maybe today you realize, Pastor, may mga altar pala ako na hindi kay Lord. Amen. Sino po yung merong realization ngayong umaga, na may mga altar pala sa buhay ko na dedicated kay Baal at hindi kay Jesus? The altars we build determine the atmosphere we live in. May mga altar pala na hindi kay Lord. That's good. That's good. Because the first step to awakening is awareness. Amen? It's always awareness. Diyan nagsisimula. Ang question is not, do I have altars? Kasi siguradong meron. Lahat naman ng tao meron eh. We are created to worship. We are created for worship. And everyone has an altar. In your heart, in your life. Hindi ang tanong is, do I have an altar? Ang tanong is, who sits on that altar? Who sits on the throne? And God is not asking that you be perfect. No. God is just asking for surrender. Amen. So ano gagawin natin? We have to tear down, kagaya ng ginawa ni Elijah. We have to tear down the unholy altars. And you have to rebuild the altar of devotion. Ano yung mga unholy altars? The worship of self, the worship of success, the worship of power, the hidden Baals in your life. Those altars, you tear them down, you break them down, and you have to rebuild the altar of devotion. To whom? To Jesus. Amen. And when you do that, listen to this. When you do that, the same fire that fell on Elijah's altar can fall on your heart, your home, our church, and our nation. Amen. We need the fire of God. Amen. Rebuild the altar of devotion. And when that happens, the fire falls. 1 Kings chapter 18, verse 38, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Yung lahat, pati yung tubig, they were consumed. And when the people saw it, verse 39, they fell and cried, the Lord, let's say it, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Hallelujah.